Ang kasal sa mata at plano ng Diyos. May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naayon po ba sa kautusan ni hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Madalas na ipinakikita sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos na ang mga pinuno ng relihiyon ay laging sinusubok si Jesus upang siya ay bitagin at akusahan ng ilang krimen sa mga relihiyosong batayan. Ang bitag ngayon ay tungkol sa usaping diborsyo. Ito ay pinahintulutan sa batas ni Moises, ngunit para kay Jesus ay pinagbabawal ito. Ang mga disipulo naman, tulad ng madalas na nangyayari sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ay hindi masyadong nauunawaan ang posisyon ni Jesus sa usaping ito. Kaya't kinakailangan silang turuan tungkol dito. Ano ang utos sa inyo ni Moises? Ang balik na tanong ni Jesus sa mga Pariseyo. Binigyan din ni Jesus sa kanyang pagtugon sa kanilang tanong ang pinakapuso ng nakasaad sa aklat ng Deuteronomio. Si Moises ay hindi nag-utos ng diborsyo. Pinahintulutan niya lamang ito dahil na rin sa katigasan ng kanilang ulo. Hindi ito kailanman iniutos ng Diyos. Bagkus, pinahintulutan ito dahil sa pagiging pasaway ng mga taong sangkot sa isyong ito. Halimbawa ay yaong mga gumagawa ng pagtataksil sa kanilang asawa, o kaya naman ay iyong mga hindi kayang mapatawad ng lubusan ang asawa, kaya hindi na maibalik ang nasira ng relasyon. Kaya ang ginawa ni Jesus, mula sa usapan tungkol sa diborsyo, ay dinala niya ang usapan tungkol sa kasal o pag-aasawa. Naunawaan naman nila ang batas tungkol sa diborsyo, ngunit ang problema ay hindi nila naiintindihan kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kasal. Itinuro ni Jesus sa Ebanghelyo ang tiyakan at sadyang kahulugan ng pagsasama ng lalaki at ng babae. Alinsunod sa may lalang noong una pa. Ang pahintulot na bigay ni Moises na hiwalayan ang babae o ang lalaki ay dahil lamang sa katigasan ng puso. Ang pagsasamang matrimonyal ng lalaki at babae ay hindi maaaring paghiwalayin. Ang Diyos na rin ang nagtatag nitong sakramento ng kasal, kung saan pinag-iisang dibdib ang lalaki at ang babae. Ipinahiwatig ni San Pablo Apostol, "Mga lalaki, mahalin ang inyong asawa tulad ni Kristo na nagmamahal sa iglesia, at ibinigay ang sarili alang-alang sa Kanya upang pakabanalin ito." Ang pagbibigay diin sa pag-aasawa kaysa sa diborsyo ay isang matalinong pamamaraan para sa sino mang interesadong panatilihing matatag ang isang kasal. Ang diborsyo ay hindi maaaring makita bilang isang pagpipilian kapag ang mga bagay ay mahirap na. Ang kasal ay tulad ng isang salamin. Sumasalamin ito kung ano ang inilagay natin dito. Kung ang isang tao ay kaagad na may diborsyo sa kanyang isipan bilang isang maginhawang pagpipilian, ang paghihiwalay ay mas malamang na mangyayari. Marami na ang may kanya-kanyang pananaw tungkol sa kasal, dulot ng modernisasyon. Kaya kapansin-pansin na dinala tayo ni Jesus sa simula pa, noong tayo'y likhain upang maintindihan natin ang tunay na intensyon ng Diyos tungkol sa kasal. Mula sa simula ng paglalang
Ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Ang totoong layunin ng Diyos para sa pag-aasawa ay hindi natutupad sa diborsyo, kundi sa nakikitang orihinal na plano ng Diyos para sa kasal. Sa pagsasabing, ginawa sila ng Diyos, iginiit ni Jesus ang tunay na layunin at kung para kanino ang pag-aasawa. Ito ay institusyon o itinatag ng Diyos. Kaya nararapat lamang na sundin ang kanyang mga patakaran. Kaya nga, ang mahigpit na payag ni Jesus ay, ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ano ang maaari nating gawin upang mapanatili ang dignidad at tunay na kahulugan ng kasal o pag-aasawa? Una, ang pag-aasawa ay pagsasama sa iisang ugnayan na ang sentro ng kanilang pagsasama ay ang Diyos. Ikalawa, maging tapat sa isa't isa at iwasang umisip o gumawa ng anumang maaaring makasisira sa kanilang pagsasama, gaya ng pakikiapid. Ikatlo, dahil pinagsama ng Diyos, ang mag-asawa'y dapat na magtulungan at magkaroon ng iisang direksyon. Magkaagapay sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa kamatayan.